Sa puntong ito mga kapatid, makakausap po natin si dating Senate President Franklin Drilon. Magandang hapon po sa inyo, Senator Drilon. Magandang hapon po. Magandang hapon. Apo, at sir, ano po ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon sa Senado? I'm glad I'm no longer there. Nakakalungkot, nakakahiya po. Opo. Nakakalungkot na nakikita ng taong bayan na ang bangayan ng dalawang grupo ay dahil lamang sa politika, walang pakialam ang kapakanan ng bansa. Opo. Senator Drilon, binanggit po ni Senate President Cayetano na sinusulong na mayorya ang independence ng Senado. Ano ho ang tingin nyo rito? Independence ng Senado. Pareho naman po silang dalawang grupo ang sinasabi independence. Ngunit yan na po lahat naman pamumulitika. At yan po ay dahilan sa impeachment trial at dahilan sa halalan sa 2028. Yung dalawang grupo naglalaban upang makontrol ang impeachment court. Kung sino may control ng impeachment court, lamang sa 2028. So ganoon lang po para maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit ito'y lahat nangyayari. Pag-isipan lang po natin na may napipintong impeachment trial at ito po'y mga ka-apekto sa ating halalan sa 2028. Opo, at Senator Drilon, yun hong panawagan ng minorya na magbitiw sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Ano po ang tingin nyo rito? Hayaan mo na silang hindi na ako papasok diyan at kahit anong sabihin ko, wala namang value yan to either side. So hayaan mo na sila. But ang aking pakiusap lang, dapat po yung kapakanan ng mga taong bayan, ang kapakanan ng ating demokrasya at ng ating mga democratic institutions ay dapat pag-isipan naman nila. Sa ngayon po, sa bangayan na nangyayari, wala pong nakikitang mapupuntahan nito kung hindi politika, kung sino pa ang magkokontrol ng impeachment court, sino po ang lalamang sa eleksyon sa 2028. Yan lang po, wala nang iba. Otherwise, kung hindi dahilan dito, hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari yung mga nakikita natin. Dito po sa sitwasyon ngayon, tingin nyo ba yung posibilidad, yung anggulo ng constitutional crisis ay pwede mangyari at ano nakikita nyong solusyon para maayos ho yung gusot ng minorya at ng mayorya? Sinong minorya, sinong mayorya? Yung pong yung pong grupo nila Senator Cayetano at yung pong grupo nila Zubiri, nila Ejercito at nung iba pa. So dalawa ho sila na parang di ho talaga nagkakasundo. Pagka ayaw ng quorum, hindi sila papasok o kaya may chance naman pag pumasok sila na maaga yung liderato. So ano nakikita nyo solusyon dito sa sitwasyon na ito ngayon? Yung solusyon nasa mga senador po yan, walang makakapagsabi kung ano ang solusyon at ma-resolve lamang yan kung mayroong dalawang senador either from the group of Senator Cayetano or from the group of Tito Soto na lilipat ng alignment. Otherwise, walang mangyayari diyan. Ngunit nakakalungkot dahil sa ala namang kapakanan ng taong bayan diyan sa ginagawa nilang labanan. At uulitin ko lang, ang ginagawang labanan ay dahilan sa sino ba ang magkokontrol noong impeachment trial, sino ba ang lamang sa 2028. Alam mo, ngayon ko lang na-experience, naranasan itong ganitong sitwasyon sa ating Senado. 24 na taon ako dyan, ni minsan hindi nangyaring ganito. Opo. Nakakalungkot. At Senator, dito sa impeachment trial ni VP Sara, ano ang nakikita nyong kumbaga para epekto nito ngayong nagkakagulo nga itong mga senador? Hindi ko pa po alam kung ano magiging epekto nito. Tungkulin po ng ating mga senador na dumalo sa impeachment trial. Ngunit hindi ko alam dahil sa talagang 11 sa isang side, 11 sa kabilang panig.
wala pong may control kaya nasa ating mga senador po na kung titingnan din nila kung ano po ang pwedeng gawin para po maayos itong gusot na ito. At Senator Drilon, panghuli na lang po, ano, nabanggit nyo na nakakalungkot itong nangyaring ito. Tingin nyo ba, paano ho tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Tingin nyo ba, tamang sabihin na talagang kanya-kanyang interest eh? Di ba? Sinasabi nyo, impeachment trial, siyempre may interest din yung kabilang panig. So, tama ho bang sabihin na dahil sa mga interest na ito, ito na ang sitwasyon natin ngayon? Tama po yan. Kanya-kanyang interest ang nangingibabaw at walang pakialam kung anuman ang pinsala na madudulot sa ating sambayanan. Opo. Ito po, maraming salamat po, former Senate President Franklin Drilon. Maraming salamat po. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.